So question lang, kailan ba nagsimula yung journey ni ano, ni Manny Pacquiao sa larangan ng boxing? Kasi sabi sa mga ibang, tawag dito, Mhm. documentaries, parang sabi dinaya niya pa daw yung age niya kasi parang hindi pa yata legal na mag-pro siya nun at, the age of, Oh, I see, I see. 14, 'di ba? So biruin mo at that age talagang nakikipagsapakan na 'to si Manny Pacquiao. Amateur record niya is 60 wins and 4 losses as an amateur. Grabe 'no, Naghiwalay yung parents nila. parents niya, eh. Oo, parang nagkaroon daw ng affair yata. Though sabi naman nung ibang ano, ibang tawag dito, content creators or sa documentary nila, sabi daw, parang may kinatay daw yata nung tatay niya yung aso. Eh siyempre bata pa siya nun, siguro siyempre masakit sa kanya yun. So to think na kung totoo man yung story na yun, 'di ba? To think na nag-start 'to sa ano, sa isang aso, 'di ba? John Wick pala 'to si Manny John Wick. Pacquiao dun kung Ganda ng nagkataon. reference mo dun, Ben. Good job, good Oo. job. Kung ewan ko Galing. sa accuracy ng story na yun, basta narinig ko Ah, lang din. parang Pero nagkaroon ng yun, Yung lahat villain ng ano si galit ano, eh. niya, no? Doon Oo, sa oo, yung pagpatay villain doon sa may ano, ano. sa aso. Yun nga eh, 'di ba? Ang lupit ni Manny kasi 8 division from parang ano eh, ang payat niya pa 'di ba nung bata siya. Hmm, yeah, mm. And oo. then ang pinaka heaviest weight, If I'm I not believe it's mistaken, ito yata yung kay, middleweight, Antonio yeah, Margarito, yeah. junior yeah, middleweight. mm. I also Ito seen parang yung ano niya, yung mga gusto ko yung take ni Manny Pacquiao dito, ito sabi niya, mhm, "This was my most, physical and punishing fight." So, since mabigat nga na weight class, mas mabigat yung nare-receive niyang blows dito, eh. Kaya nung tinanong siya kung gusto niyang i-defend, sabi niya, "No thanks." Parang last na daw yun. Oo, kasi 'di ba yeah, yung ano niya, yung liver shot sa kanya ni muntik na siya ni tumumba, yeah, Margarito nun, oo, muntik siya tumumba Mm. dun. oo, Yung slow mo nun grabe talagang bumaon yung ano, eh, grabe, talagang bumaon totoo. yung kamao ni Margarito sa tagiliran ni Pacquiao nun, eh. Pero sira-sira Oo. yung mukha ni ano, ni Margarito sa kanya. Totoo yun. Ito, itsura ni Manny dito. Ito yung sinasabi niyang payat na Manny Pacquiao. Yeah, The weight division, it's, junior Junior featherweight. featherweight. junior Mas featherweight. mababa Oo. pa yata yung flyweight, eh. Scroll Yeah, ko nga Oo, mas ulit. mababa pa yun. Eto, tandaan ko 'to ng bata pa ako kasi hindi na mahirap talaga ibigkasin yung mga pangalan ng mga ano, yung mga tao from Thailand, 'di ba? So, ang tawag na lang namin sa kanya ng airpod ko nun, 3K battery. Ayan, oh, si 3K. DK. Yung I sponsor. I believe yan yata yung una niyang laban outside the Philippines. Parang naalala ko kasi yung airpod ko din dito pag dating sa usapang Manny Pacquiao. Yung late father ko kasi feeling niya siya yung mga unang nag-scout kay ano kay Manny Pacquiao. Yung Pag lagi Pacquiao. niyang binibida sa mga ano sa pag may inuman mga ganyan. Parang siya Kasi yung una naka-discover kay Pacquiao, eh. which is Yeah, true naman kasi natatandaan ko nung bata pa ako. Sabay kami nanonood nung mga laban ni Manny Pacquiao sa Blow by Blow yata yung title ng mga palabas na yun sa ano, Channel 13 ganyan. mhm, So, yung airpod ko, sa kanya ko unang narinig na malakas yung kaliwa ni Manny. mhm, So, parang payat pa siya nun. Talagang ba, yung younger years pa ni Manny. So, nakita ko yung observation din ng airpod ko nun sa ano, parang sa career ni Manny. Parang nalaman niya na at that time na ito may mararating, ito may potential. Yeah, and he's right. Talagang parang mas proud pa yata siya kay Manny kaysa sa akin eh. grabe ka grabe ka naman. Ako ang kasabay Kaya, kong manood nun, well, hindi naman kasabay, nakikinood lang ako kasi yung lolo Mhm, ko mahilig din sa boxing, sa sports, boxing, billiards, yan. mhm, 'Pag nanonood siya, nakikinood ako. Kasi 'di ba nung bata ako, ang gusto ko lang panoorin talaga cartoons, anime. mhm. Eh, 'pag ang kalaban ko sa TV yung lolo ko, wala, hindi puwedeng ano, eh, hindi Oo, ka totoo. puwedeng umangal, eh. Aha, So, I've learned to love the ano, to love the sport, watching the sport. 'Pag nagiinuman sila ng mga tropa niya dun sa bahay, napanood rin nila boxing. Kahit hindi sila masyadong mhm, nanonood. Siyempre nandun mhm. ako, so nakikipulutan ako ta's nakikinood lang din ako ng ano, Pulutan. So, nandun ka na. nakikipulutan ako ta's nanonood lang ako ng boxing, oo. But I guess ano, sa ating tatlo, lahat naman tayo namulat sa
panonood ng sports or any sports, any kind of sports sa mga ano na rin natin, sa mga tatay natin. And I agree. Ako din naman sa airpot ko ako namulat ng sports. To spoil my father's obsession nga nun kay Manny Pacquiao, parang ano, binibilhan ko siya ng pay-per-view dati sa Ay, Signal, 'di ba? wow. May pa-pay-per-view sila. Nakakatawa lang kasi pag may mga ganong event, siyempre tatawag siya ng mga ano, mga Tropa. tropa kung sino yung mga kainuman Oo. niya. Doon sila sa bahay, parang nagiging watch party doon sa bahay namin. Yun, ang Alright. saya lang. And then Oo. may isang beses lang doon na sobrang saya niya, like may beer pa yung kasama eh. Nung main event na kasi ang tagal 'di ba, daming undercards. Nung main event na, lasing na Undercards, siya, yeah. nakatulog na siya. Yung iba, yung iba na nakanood, siya hindi. Sinulit yung beer. Oo. Nalasing na. Nalasing na siya. Tsaka ano, napansin ko, there's always that one person na laging kampi sa kalaban eh, no? 'Di ba, Oo. laging Actually, may Oo. totoo yan. Totoo. oo. I believe I don't know kung expert siya sa napanood niya ng boxer na kalaban ni Pacquiao or hater lang siya ni Pacquiao. We don't know. Baka may pusta against Oh, yeah, Pacquiao. exactly. Mga gano'n nga. Malaki Mayroong kasi yung factor din. panalo pag pumusta ka against Pacquiao. May mga sinasabi pa nga na ano eh, kunyari natalo si Pacquiao. Manood tayo ng replay, baka dun sa replay manalo siya. So, good old Pacquiao Ah, memories talaga yan, no? exactly. Oo, grabe. Tsaka So, load ayun ng nga. traffic. Laking cultural impact ni Pacquiao sa Pilipinas. Mm. Every time na may match si Manny Pacquiao, Aha. na buong Pilipinas talaga, no, nanonood. Totoo Yun yan. nga. Tigil Napipigilan talaga. niya ang Parang traffic. tumitigil ang mundo. Oo, parang tumitigil ang buong Pilipinas. Yan, totoo Yung yan. parang, 'di ba, kumbaga sa mga babae, 'di ba, sa LGBTQs may ano sila, may Miss Universe. Sa mga kalalakihan, yung mga laban ni Manny Pacquiao yung ano eh, most anticipated match eh. And then Oo. ano Oo. pa, nawawala yung traffic, 'di ba? Wala Totoo. talaga. Oo. Walang Wala. traffic. Lahat Zero nanonood. crime rate. Oo. Sa Zero. Mexico kasi, ang sinasabi nila, zero crime rate naman kapag may bagong episode ng Dragon Ball Z. Kasi yung Ay, mga talaga? tao doon, oo, yung mga tao Wow, doon, interesting. even the cartels, yung mga drug cartels, Mhm. sobrang obsessed sa Dragon Ball. Talaga? Wow. Oo. Oo. So, zero crime rate daw kasi ang pinapanood is yung Zero laban crime ni rate. ano, Dragon ni Ball Z. oo, yung laban ni Goku saka ni Jiren. So, parang gano'n din. Grabe ano? So, yun nga, dun ko na-realize na talagang may similarities. Siguro genes din dahil nagkaroon tayo ng ano, ng Spanish, naging occupied tayo ng Spanish before, na Mhm. sobrang similar yung culture natin, sa culture Mhm. ng South American countries like Mexico Mhm. especially. Pero Pero Poor interesting ano yun, Mexicans. They got fed up siguro with money, destroying their boxers. So, nanood na lang Oo. silang anime. Ang daming Mexican boxers na naging world champs, 'di ba? Totoo. And Parang rival ng ano 'yan, rival ng Rivalry. Pilipinas. One of the rivals Mhm. ng Pilipinas pagdating sa boxing. Oh, ano sa tingin niyo yung pinakaano niya, yung pinakamagandang laban niya? For me, ang pinakamagandang laban niya or let's say pinakamalaki niyang napalalunan, per fight purse is yung kay Mayweather. I believe, dapat si Manny Pacquiao yun ang nanalo dun. I've been revisiting that fight and siguro on that fight going back, hindi niya na-sustain yung mga, yung magandang round on the latter rounds na lang. grabe Hindi yung yun, earnings yung dun sa laban na yun. Billions. Hmm, oo, yeah. yung kay Mayweather naman kasi, yun talaga yung style ni Mayweather even Mhm. if you're going to watch other fights ni Hmm. Mayweather. Mayweather, yeah. Yun talaga ang ano niya, defensive style talaga Defensive. yung ano niya. Mm. Defense and counter punching. Mhm. Yeah. Yun nga yung ano, masterclass ng ano, ng Depensa ng boxing. ano ba yung Mm. tawag doon sa ano? Turtle defense ba yung tawag niya doon sa Mhm. ano? Yung ang nakalabas Tsaka ano na is eh, yung shoulder. may background ng Olympics to si Oo. Mayweather sa pagkakaalam ko. So, yung tactics niya, 'di ba, parang may similarity sa mga ano eh, mga Olympians, sa mga amateurs. Kasi points ang ano niya, points ang Points. focus niya Totoo. Yun Mm. daw sa mga lang ang laban niya. huli niyang talo sa Olympics, nag-bronze lang siya that time. Yun na-inspire siya na hindi matalo dahil dun sa talo niya din sa amateur niya. Yeah.
Tsaka it shows yung roots talaga ng boxing ni Mayweather. Talagang fundamentals talaga, 'di ba? Fundamentals. Yep, Totoo. Kaya yun Totoo talaga. kaya yan. mahusay din talaga. So thank you sa pagbalik sa topic, Tom, sa career ni Manny. Kasi marami ka talaga kasing fights na Mhm. talagang nag-leave ng mark sa akin. Siguro one of those fights is this one, tong Ricky Hatton fight. Kahit na Oo, sandali maganda rin lang. yan. Tingnan mo Sobra. 'tong picture Saglit na lang din 'to, yan, eh. yung contrast, 'di ba? Grabe. Ganda ng picture Celebrate si niyan. Buboy. Oo. Samantalang sa kabilang dako, 'di ba? Chine-check yung kung may malay pa siya. Mm. Tapos Oh, ito grabe yung yung knockout na parang yan, eh. Oh. ito yung parang code na sinabi ni Manny diyan, eh. So, parang tinranslate na lang. Sabi niya, "I was once asked at what point did I know I would beat Hatton?" Sabi ni Manny, "My response was when I signed the contract." Wow, Damn. galing. Hindi, Damn. talagang ano 'no, nagliliyab na ano yan, response yun, Yun. wow. Hindi pa Parang nagsisimula yung laban alam mo na bars. 'no? May bars to si Manny. Oo, Killer, totoo. lumalabas yung killer instinct ni Manny, ano. Pero yeah, Nasira yung career ni Ricky Hatton after ng laban na totoo, yan. I agree. Meron daw Naging ano usapan na siya, naging alcoholic si yeah, Ricky Hatton because of that loss. Yeah, parang first time ko devastated yata talaga. naawa sa mga naging opponents ni Manny Pacquiao. Nakita ko 'tong match na 'to. Totoo. Grabe. Pero parang ayun yung 'di ba? Yung mga mahilig reklamo online na yung criticism nila sa boxing. Parang daw we're pitting this let's say two people. Parang gladiator daw. Kini-criticize nila yung moral standard ng mga taong nag-e-enjoy sa boxing. Parang sa akin naman Oo, that's a good take. di naman pinilit 'tong dalawang tao na 'to na mag-boxing, 'di ba? Yep. Parang yung iba Exactly. diyan Totoo yan. may pride na involved, eh, may ego. Parang gusto nilang malaman who's the best, 'di ba? Sa Tama yan. sa sports na 'to. Hindi, lahat naman ng sports is entertainment, Yeah. including boxing. So, Mhm. yun nga, going back pa sa gladiator days, ganyan talaga. Human nature na natin na gusto natin makapanood ng mga naglalaban, na mga tao. So, it's just siyempre sa boxing, it's entertainment. It's risky kasi it's a contact, sport. Pero ano siya, may limitation. Hindi naman 'yan mga nandiyan para patayin yung kalaban or ano. Mm. Yeah, Unlike totoo sa yan. 'di ba, actually dun nga sa Gladiator, it's parang ang main view ng mga tao about the gladiator fights is fight to the death. Pero in reality, ang sabi nila parang WWE daw yung gladiator show talaga, na it's Ah, scripted or parang hindi scripted. naman talaga sila naglalaban to the death. Mm. Entertainment lang talaga. Sa'kin, to answer your question, Tom, regarding Mhm, my most favorite fight, I'm torn between mhm. De La Hoya and Aha, Margarito. The oo. reason for De La Hoya, ah, yun kasi yung nakita ko na na Mhm. malaking boxer or well-known Ah, boxer, tapos nag-quit mid-fight. Ayaw niya oo. ng labanan si Pacquiao. Parang Yeah. nag-rage quit na si De La Hoya na ayaw niya na labanan si Mhm. Pacquiao kasi parang may napanood akong interview ni De La Hoya na Mhm. nung nilalabanan niya daw si Pacquiao, parang bigla-bigla na lang nawawala sa paningin niya. Tapos tatamaan na naman siya, tapos 'pag Ah, susuntukin niya na, 'pag magfa-fight back siya, mhm. nawawala na naman sa paningin niya si Pacquiao. Galing Parang 'no? siguro na ano na siya, na-frustrate na siya that time Mhm. na, "Puta, ayoko na, nabubugbog lang ako dito." Parang gano'n siguro Totoo, yung 'di siya yung nakakaganti. iniisip niya, oo. Yeah. Mhm. Kasi siyempre hintayin niya pa ba ma-knockout siya or hintayin niya pa Yeah, bang masira yung buong mukha niya, 'di ba? totoo. Tapos yung kay Margarito naman, grabe kasi yung contrast ng laban ni Margarito and Pacquiao. David and Goliath talaga na type I ng agree. laban, kasi talaga yung advantage ni Margarito in terms of height and reach, ang laki. Pero Mm. basag-basag 'pag nakita mo yung contrast ng mukha nila after the fight, basag-basag yung mukha ni Margarito,
Tapos yung yung mukha ni Pacquiao, yung iba sinasabi parang fresh na fresh pa si Pacquiao after the fight. Ayun kasi yung underrated fact about Manny. So, siguro sobrang common nitong knowledge na to na hindi na siguro nila pinapansin na southpaw siya. 'Di ba? Ito yung common stance sa mga kaliweteng fighters like Manny. So, southpaw siya. Usually, the way they approach the fight, may simula sa right jabs, may leading punch na na kanan. So, knowing sa nature ni Manny na may special combination ng power and speed. So, yung follow-up na, let's say, right hook or yung left straight niya, malakas. So, parang ayun yung nightmare sa mga opponents ni Manny talaga na southpaw siya, tapos yung surprise na left niya, sobrang lakas. Parang tulog ka talaga pag ganyan yung mga klase ng kalaban. Isa sa mga opponents na sobrang committed kay Manny, 'di ba? While Manny is so distracted about other stuff like politics, basketball. Ito si Marquez nagte-training to the point na uminom pa nga siya ng sarili niyang ihi, 'di ba? Ilang beses sila naglaban? 3, 4? Apat na beses. So sa 4 na beses na 'yon, natalo si Manny ng knockout sa 4th fight. So even Manny Pacquiao would like to fight for a 5th para makabawi naman daw siya. Pero inayawan na ni Marquez kasi yun naman daw ang goal niya, yung matalo si Pacquiao. 2 panalo si Pacquiao, 1 draw. And then yun nga, talo si Pacquiao sa last. Oo. Sa last. Actually, yan yung kung siguro haton yung favorite ko siguro baka next yung yung 4 na fights na yun with Marquez kasi pag may match sila ni Manny talagang alam mo slugfest, 'di ba? May talagang may ego din na involved That's yung parang form ni Manny na nakikita ko ng competitive niya. Papalabas ni Marquez kay Manny yung ganong klaseng form niya. Yung punch na nagpabagsak kay Manny, nalimutan ko na kung anong round yun Parang mala anime siguro yung parang naipon na doon lahat ng frustration ng mga Mexican people. Naipon na doon energy ball doon sa punch na yun. Pero ang ganda ng setup ni Marquez doon sa suntok. Kasi we can revisit that. Niya talaga parang pinag-aralan niya yung fighting style ni Manny. Siyempre alam niya na ilang beses sila naglaban. Apat na Tapos beses yung naman. alam niya na yung timing na kung kailan lalapit kasi si Manny talagang palapit siya doon sa suntok Yeah, Kaya talagang the punch. Kaya talagang tulog siya doon kasi grabe yung counter punch na yun. Pasugod si Manny tapos pasalubong sa kanya yung suntok ni Marquez. Sana ma-animate yun, no? Yung na yun, parang replica. Tapos makikita natin animation. Pero grabe din talaga skills ni Marquez to think na kaya niyang i-unleash yung counter punching niya against Manny Pacquiao na mabilis, 'di ba? Iba kasi yung style nga ni Mayweather. Hindi naman makikipagsabayan ng suntukan yan si Mayweather sa gitna ng ring. Talagang lang yan. Defensive lang talaga si Mayweather and then pipick siya ng timing niya kung kailan siya atake. And I think that's the best way to win against Manny. Yung style din talaga ni Mayweather. Kasi talagang yung sabi nga nila absolute defense daw, 'di ba? Yung shoulder movements, head movements. Kahit ikaw nanonood ka lang sa TV, mapofrustrate ka 'di ba? But di ka makapag-engage kanyan, 'di ba? Yun yung sinasabi nung iba kaya ayaw nilang undefeated si Mayweather pero ayaw nilang sabihin na GOAT si Mayweather. Kasi ayun, speaking of GOAT. Kasi boring yung boring yung mga fights ni Mayweather sa totoo lang. Yeah. Actually, that's what separate a fighter and a boxer, sabi nga nila. So para sa inyo, sino yung pinaka-GOAT sa boxing? Like yung era ni Pacquiao? Well, siguro magiging bias tayo. So si Manny Pacquiao para sa akin. Ang GOAT ko, not really si Manny. Ang GOAT ko pa rin is si Muhammad Ali pa rin ang GOAT ko. Si Muhammad Ali kasi is a technical fighter. Ang style niya is boxer type style, meaning hindi siya yung makikipag slugfest in the middle of the ring.
grabe yung mga match niya kay George Foreman, kay Fraser. Iba-iba yung impact noon sa boxing. Nakita ko Kasi yung mga moves niya din talagang ang graceful tignan eh. Parang 'di ba Cassius Clay pa nga siya noon. Yes. yeah, The the galing. way he dodge, 'di ba? Parang ano eh, may pagka-showman din eh, no? Float like a butterfly, sting like a bee. Yun, Yun, yun. Yun, iniisip ko galing. rin yung quote na yun eh. Pero yun nga, parang that's Sad. cinema. Sabi nga nila. Yun Yung ang pag quote napanood ni mo yung laban. Ali. Close second si Pacquiao. Kasi yun nga, because of dami niya kasing Guinness World Record sa Yeah, boxing, sa totoo. totoo lang. And then, third ko si Mike Tyson. Mike Tyson. Doon, Oo, maganda rin story ni Mike oh, Tyson. growing up, napapanood ko si Mike Tyson. Yun nga, pag inuman nila ng lolo ko, ganyan. Pag nanonood siya. Doon yung nagtataka ako kung ano yung naririnig ko pag may naglalaban sila. May ganon. Yun pala, Oo, suntok may pala, ganun tunog. tunog pala ng Oo, suntok yun. Sabi ko, putik, oo, sa sobrang lakas at bilis nung suntok, may tunog. Kahit hindi grabe 'no? tumatama. Di ba? It Mm. Imagine, yung, ang daming tao sa crowd. mhm, Tapos, walang mic sa ring. mhm. Pero, pag sumusuntok sila, may Maririnig mo tunog 'no? Si Mike Tyson pala yung pinaka-youngest, heavyweight fighter na nanalo ng ano, ng belt. ng Parang belt. Mm. WBC yata yun. Yeah. Mike Tyson is a monster, bro. Di na rin ako na-surprise kung siya yung youngest kasi talagang bata pa siya eh. It reminds me of Pacquiao din kasi ewan ko ba, I have this kind of obsession sa sa ganong stage ng career ng isang athlete, mapa Mhm, basketball or other sports. Yung younger version nila Mm. na let's say driven by ambition, yung mhm. pure athleticism, yung payatot days yan, kung tawagin nila, like Michael Jordan. Parang sa akin, Paano ayun nila yung parang peak form nila, uh-huh, yung nandun yung speed, di ba, yung uh-huh, power. Kasi di ba si Manny Pacquiao, kaya before Pacman, mhm. yung nickname niya dati, Destroyer. Destroyer, di ba? Destroyer, yeah, ang galing, 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 tama yun. Kasi grabe yung Destroyer. yung aggression. Talagang nandiyan parang gusto niya talagang manalo. Kitang-kita mo yung intensity sa mga fights niya. Yeah, same thing kay Tyson kasi napanood ko rin yung mga laban niya nung bata pa siya. Peak boxing or para sa akin, yung pag napanood mo sila ng ganong form nila, yung mga athletes. Kasi as they grow older, parang natututo na sila ng 'di ba, ng mga iba't ibang strategies, techniques. Mas nagiging maingat na sila. Yep. So That's para true. sa akin, nandun yung killer's instinct pa nila dun sa younger years nila. Grabe pa yung controversy kay Tyson nun, yung kinagat niya yung tenga Oo. ni Holyfield. Panood ko ng live yan. Napanood ko rin Kasi ng live Wow, yun. Napanood ko rin ng galing. live yun. Ako hindi, eh. nagulat Hindi ko ako siya napanood kasi that time. kung napanood mo siya ng live set, 'di ba? Nagulat ka, ba't biglang Oo, tumalon-talon si Holyfield? oo, hindi So, mo malaman kung ano ano nangyari. nangyari? Yun Mas technical kasi si si Holyfield. Holyfield kay Holyfield, Tyson. Talagang talo talaga Capello ano, si Mike Tyson. Pero to answer your question nga, Tom, kasi for me, it's between the three din eh. So, ayun nga, Ali, Tyson, and Manny Pacquiao. So, ayun, hirap lang pumili siguro for me. Kasi and looking back dun sa career ni ano, ni Manny Pacquiao, ano ba yung natutunan natin sa career niya? for me, sa career ni Manny talaga yung perseverance eh. Di ba? 'Di ba, paborito din natin yung word na resiliency. Ewan ko ba, Resilience. minsan nakakainis na rin yan. Ayun nga, about being, let's say, hardworking kasi alam natin kung yung effort ni Manny pag nagte-training siya, laser focused siya sa training niya kahit na maraming Hmm, distractions outside boxing. Kasi ang tagal na nagba-boxing ni Manny. Like I said, more than 2 decades na rin siya diyan. You have to surround yourself with the right people din talaga. ang galing ano, Kasi totoo alam yan. natin kung gaano bilis lang din yung career ng mga boxers eh. Kasi Hmm, talagang physically nabugbog sila, 'di ba? So, kailangan mo talaga ng mga people around you na mag-a-advise sa'yo sa career mo.
So ayun, it's a collective ano na rin let's say advice from different let's say experts or let's say his friends. Ba nandiyan si Buboy, si Coach Yan, Freddy Coach Freddy Roach. Roach. Yan. Siguro nakatulong din kay Manny yung spirituality niya like kasi I believe ano na siya born again Christian ba tama ba? Yeah. Born again Christian si Pacquiao. Para mag-last ka ng matagal sa gantong field, di ko ba kung saan yung napakaraming boxers napakaikli lang ng karir nila. So ayun, and being let's say healthy or taking care of your body sa yun sa mga let's say matututunan mo sa isang athlete like Manny Pacquiao. A lesson kay Manny Pacquiao sa career niya, I think ang pinakamalaki sa akin na ano is once you found that thing that you really want to do in life, you go all in, you go 100%. Kasi yun yung ginawa ni Pacquiao eh. Pero siguro isa sa mabigat din na let's say achievements niya yung pagiging di ba, pound per pound champ in 8 different weight classes. Ito. Pero may dito parang I don't know if it's worth the argument din. Yung sabi nila ano lang daw talaga, 6 weight class lang daw talaga. Kasi nga, 'di ba, sa boxing we have this 4 major belts, right? Yung WBC, IBF, WBA, tsaka WBO. So outside those 4 belts, there's the ring. So parang 2 ring magazine. So parang 2 of the weight classes yata galing sa sa ring magazine So ayun, 8 minus 2 then 6 lang. So ewan ko, sa ibang mga purists siguro na ayaw i-appreciate yung na-achieve ni Manny Pacquiao. Kasi kasi kung tutuusin, matagal na rin naman yung ring magazine. Isa din sa mga kinikilalang let's say institution sa pro boxing. Okay, so siguro let's say we have those 4 trophies, 'di ba? Ito parang special trophy siya. And yung ranking system din nila, you can't deny na naglalaban din dito yung mga top pro boxers around the world, 'di ba? World title pa rin 'yan eh. World title belt pa rin 'yan. So you cannot really like say na hindi siya counted, I would say. Kasi it's still a major match, it's still a big match, and it's still a world title belt at the end of the day. Parang sa din sa tennis, 'di ba? May iba't ibang tournaments. There's Roland Garros, US Open, Wimbledon. Australian. Yep. 'Di ba may mga merong mga outside tournaments dun na sinasalihan din ng mga top tennis players. So, 'di ba? Let's be real, 'di ba? Most of us di rin tayo agree sa ibang decisions ni Manny Pacquiao about his involvement sa politics, being a pro basketball player. Kayo, ano bang take nyo dyan? When it comes to professional basketball, nasa kanya naman yun and I would give it a pass. Like to give him that courtesy basically. Sige, kung trip mong sumali sa PBA, kung kukunin ka naman ng team din, sure go for it. Pero ang ano ko lang naman, ang gripe ko lang sa ginawa ni Pacquiao is about politics. Siyempre mananalo siya sa politics because of his popularity sa Philippines, and also kita rin ng mga tao na namimigay siya ng pera every time. But that doesn't mean, I would say, na he's qualified or he can be an effective politician or part of the government. Pero hindi ko nga alam kung ano yung mga batas na naipasa ni Manny as a senator. Naging congressman si Manny, 'di ba? So yeah, even as a congressman, hindi ko rin alam kung may mga naipasa ba siyang mga batas, which is the mandate of Congress and Senate. But regarding other stuff
like basketball, like chess, or even billiards. Naglalaro din yan ng pool si Manny. Trip niya yan eh. So I'll give it a pass. It really depends on him. Yeah. But when it comes to politics, it's a different kind of thing. Kasi it's affecting the whole country na eh. Not just him. Yeah, sabi nga nila, you can help people without, joining the chaos in politics, di ba? Meron dong side quest, yung sinasabi sa term sa gaming. So side quest niya yan. Basketball, politics. Same with SEDI. Talaga pag politics, it already involves many people. Yung parang how you can lead. Alam ko sa sa basketball, sa kanya yung MPBL, like kanya yung league na yun, siya yung pinaka Yeah. na yun, so league, yeah. So doon naman Gusto ko yung syempre ginawa doon niya ako doon. exactly. So doon ako natutuwa kasi aside from PBA, meron na ding additional na league na pwedeng panoorin ng mga Pinoy. And the good fact about it is merong ibang league na masasalihan yung mga atleta natin. Siguro mag-focus na siya sa development ng sports sa Philippines rather than going to politics. But we don't know. Baka naman siguro meron siyang magagawa. Well, let's give him a chance siguro. There's this controversy na laging binabato sa kanya since we're talking about his involvement in politics eh. Nung nag-run siya last presidential election, his remark about I guess homosexuality, right? Yung parang Oo, ewan ko tama. sinabi niya Yes. na daw, parang mas masahol pa daw sa hayop yung yung mga like people from the LGBTQ. LGBTQ, yeah. Pero mabigat siyang statement, di ba? Topic, Pwede yeah. siyang Totoo yan. ma-cancel doon. Pero as far as I remember, clarify niya na he's not condemning gay people. Hindi bawal maging, 'di ba, gay. Ang ayaw niya lang is yung sila kinakasal, 'di ba? Kasi I think sa religion niya ayun yata Bawal ang yun. bawal, 'di ba? Yun yung tinanggalan siya ng sponsorship sa Nike. Nike. Oo. Kasi malaking siya, 'di ba? Malaking sponsor niya yung Nike before. And because of that statement, kasi kinote niya doon sa Leviticus sa Old Testament. Manny Pacquiao is the wrong person to ask about it. About homosexuality. That dude is just full of testosterone and lahat ng pagiging lalaki nandun kay Manny, basically. He's into sport na halos magpatayan yung mga athletes doon. Naalala ko yung isang sinabi na nabasa ko na he's coming from the Philippines, which maraming mga lalaki na emasculated because yung mga babae is nagpupunta abroad. So parang ang nagiging provider mostly sa Pilipinas is yung mga babae. And nakikita nila yung pagiging pagiging macho or pagiging totoong lalaki kay Manny Pacquiao. So if you're going to ask him about homosexuality, hindi talaga siya yung tamang tao tanungin doon. And addition pa doon yung views niya about religion. Pagdating sa religion, if you're going to read it, talagang kinokondemn ng Bible ang homosexuality especially in the Old Testament. So yun, we just quickly check on some stuff outside the boxing career ni Manny Pacquiao. Right, so let's just be fluid about it, guys. So if you want to give Manny a pass sa mga issues na yon or not, kayo na bahala. We're gonna leave it to you guys.